Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, nasa Barangay 97, Sonhid, District 1, Tondo, Manila po tayo ngayon upang magsagawa ng home Bible study. Nagkataon, nandito po tayo ngayon sa loob ng tahanan ni Chairman Guillermo Saldana. Ayan. Yan po, kumakaway siya. Dating chairman, sabi niya. Naging, at least tapat lang siya. Dating chairman. Pero at least, naging chairman siya ng mahabang panahon. 20 years daw po siya naglingkod sa kanyang barangay. Sige, tayo po'y mag-aharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesukristo. Pero bago tayo papalaho, tingin natin ang patnubay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Santong Espiritu. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong binigay mo sa amin na minsan pa ang iyong salita ay mahayag sa aming kalagitnaan ni dating Chairman Guillermo Saldana. Samahan po kami sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu upang lahat ng makapanood ng video ito ay matuto, mabuksan ang kaisipan at kung sakali man hindi po ayon sa iyong turo ang kanilang pananampalataya ay makita nila ang katotohanan. Maraming salamat Amen. Po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pananampalataya ang hinahanap ng Diyos sa isang tao. Yes. Kasi kung hanapin niya po yung yaman, lalo na po sa Pilipinas, ang sabi, 75% ng Pilipino mahirap. 25% ang mayaman. So, ibig sabihin, kung yaman ang hahanapin ng Diyos, 25% lang po ang mapapasa. Paano naman po yung 75% na mahirap? Pero hindi po yun ang sukatan. Hindi po yung mayaman ng pera ang tao. Naalala ko po, nabasa ko po si Henry C. Jr. Yung may-hari ng SM. Ngayon, ang sabi niya po nung araw sa kanyang kwento, ako ay pinanganak akong mayaman, sabi niya. Ang alam ko noon, basta wag kong yapakan ng aking kapwa, okay na sa akin. Pero nung maturuan po siya ng salita ng Panginoon Diyos, ang nasabing si Henry C. Jr., doon po siya ng lumo. Yan may-ari na aboitis. Hindi pala sapat yung kanyang kahalaman. Sabi niya, basta nga lang po, wag akong mangapi, wag kong apakan ang aking kapwa, okay na ako. Pero sinabi ng ating Panginoong Yesus, ito po yung nagbukas sa kanyang kaisipan. Yung sinabi mismo ng ating Panginoong Yesukristo, ng panahon na siya po'y nangangaral dito sa lupa. Basahin ko rin po ang binasa ni Jesus na sinabi pala niya, yun ang nagbukas sa kaisipan ng isang mayaman, bilyonaryong tao na si Henry C. Jr. Ito po, sa Marcos 8, ito kanya sinabi. Sa 34, Marcos 8:34, pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. 35. Sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita o salita ng Diyos ay magkakamit nito. 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buhong daigdig? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. 37. Ano bang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ayun, ano po? Maliwanag ang sabi ni Jesus, mapasayo man ng buhong daigdig kung mapapahamak naman ang iyong sarili. Ibig lang sabihin ni Jesus dito, hindi yaman ang sukatan ng kaligtasan. Ang sukatan ng kaligtasan ay ang alin?
pagsunod sa Kanya. Yun po ang gusto ng talata. Basahin natin muli, ano? Sino man nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalay nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa sakit at sa magandang balita o salita ng Diyos magkakamit nito. Isa lang. Para magkamit ka ng buhay na walang hanggan, ano sinabi ni Jesus? Sumunod ka sa Kanya. Maliwanag po, ano? Kaya si Henry C., yun po ang nagbukas ng kanyang kaisipan. Ang akala ko, sabi ni Henry C. Jr., tama na hindi ko yayapa, hindi ko hapin, hindi ko ahapakan ng kaking kapwa-tao. Yun pala hindi. Wala palang halaga ang kayamanan, sabi niya, para sa kaligtasan. Anong sabi ni Jesus? Yung pagsunod mo sa akin. Napakaliwanag po ng mensahe ng Panginoong Yesus. Doon sa Marcos 8:35. Gusto mong iligtas ang buhay mo, sabi niya, mawawalan ka nito. Pero, kung ang buhay mo, gagamitin mo sa Diyos. Yan po yung sinasabi ni Jesus doon sa panalangin Ama namin. Alam mo ba yung Ama namin? Pwede natin kantahin kung alam mo yung kanta? Sige nga. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahamin ang sundin ang loob mo dito sa lupa ng sa langit. Yan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala. Kaya ng pagpapatawad namin sa amin. Huwag mo kami dulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Napakaganda po, ano? So, maliwanag po sa isang talata doon, anong nakalagay? Sundin ang loob mo. Yan. Pag sumusunod ka dito sa lupa, sa kalooban ng Diyos, pupunta ka sa langit. Sila lang ang pupunta sa langit, alin-alin, yung susunod sa Diyos dito sa lupa. Kaya, abang nasa lupa po tayo, ano man ang ating kalagayan, mayaman man, mahirap, may itsura, walang itsura, maraming pera o walang pera, anong mahalaga? Yung pagsunod. Napakaliwanag po. Mismong Panginoong Hesus, pagdating ng paghukom, in the judgment day, ang sabi niya, yung sumusunod. Okay? Basahin po natin Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung susunod po pala sa kalooban ng Diyos na sa langit, sila lang ang papasok sa kalangitan. Ikaw, kaibigan, mag-isip ka. Tanungin mo ang iyong sarili. Sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? O baka naman, iba ang sinusunod mo, ang dyablo. Dito sa ibabaw ng mundo, dalawang kapangyarihan lang ang susundin ng tao. Ang kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan ni Satanas. Yun lang po. Pagdating ng paghuhukom, yun lang ang titignan ng Diyos sa buhay natin. Sa ating ginawa, habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Yan lang po tayong may tatago. Lahat ng bagay ay kita ng Diyos. Ayon po sa Hebreo 4. Basahin ko po. Hebreo 4.
Anong sabi? Ito po. 4. Ito. 13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Amen. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at saka sa kanya tayo magbibigay sulit ng ating sarili. Lahat, sabi niya, hayag sa harap ng Diyos. Gumawa kang krimen sa madilim na bagay, gumawa kang krimen pag maliwanag, parehas lang po yun sa Diyos. Yung gabi, nakikita ng Diyos parang araw. Kaya wala pong may tatago sa Diyos. Ang lahat, ang sabi niya, ay pagsusulit natin sa Diyos. Kaya hanggat nabubuhay tayo, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Bakit? Wasang tao ay namatay, doon po siya hatulan ng Diyos. Pero mas maganda hanggat nabubuhay tayo, umingat tayo, ngayon pa lang ayusin na natin ang ating buhay, kaibigan. Bakit po? Sapagkat ang katok ng kamatayan, wala pong nakakahalam. Napanood ko yung interview ni Julius kay dating gobernador Ejercito ng Laguna. Ang sabi niya, ang kamatayan parang magnanakaw sa gabi, sabi niya. Umiyak po siya. Bakit? Namatay ang aking ama, ang aking ina. Pagkatapos yung aking asawa na naging mayor po sa kanila, na dating artista rin, namatay. Hindi pa po siya makapag-move on. At namatay pa yung kanyang isang anak. Kaya nang ini-interview po siya ni Julius Babao, napansin ko po ang hindi siya makapagsalita. So nasabi niya, ang kamatayan ay parang magnanakaw sa gabi. Opo, totoo naman talaga. Yang magnanakaw po, nung araw sa gabi lang magnanakaw. Pero ngayon, ang magnanakaw, maging sa araw man ay nagnanakaw. Kumbaga, yung kamatayan po, wala nang pinipiling panahon, gabi man o araw, Walang oras. walang oras, sabi po ni Chairman. Pag pumatok po yung kamatayan, Wala kang magagawa dahil sa buhay mo. yan, wala kang magagawa, sabi niya. Totoo po yun. Totoo yan. Kaya yung kamatayan, Dapat pinaghandaan. yan, pinaghahandaan, sabi niya po niya. Kaya sa buhay natin ito, hanggat nabubuhay tayo, malakas tayo. Anong sabi ng Ecclesiastes o mangangaral ng Diyos? Tignan po natin sa Biblia. Anong sinabi? Ang mangangaral ng Diyos? Meron po siyang binanggit dito, kaibigan. Ating babasahin po ang kanya sinabi. Ano? Yung mangangaral ng Diyos. Yung asawa ni Daniel dyan, namatay. Oh, Maayo yung kumapalit pa ng taan. ganon? Kumapalit. Bataan. Ganon ba? O parang mga sila yung may nakapudawit na puti. Patay na yan. O ngayon, hindi na mamaya. Andiyan sa nepo. Ganon ba? Nakaburol. O. Ito po sabi ng mangangaral ng Diyos. 12:1 ng mangangaral. Alalahanin mo ang iyong malilikas sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Ito ay isang babala. Ito ay isang warning ng Diyos sa lahat ng tao. Anong sabi niya? Hindi po ba pag ang isang tao nagkaroon ng sakit, ayaw na niya kumain? Ano sabi niya? Hindi ko nalalasahan ang pagkain. Mapait. Kung ano nung mga sinasabi ng may sakit. Ano pa? Wala akong gana. Gusto ko nang mamatay. Ay. Di po ba ganyan ang mayroong karamdaman? Kaya sabi ng Diyos, bago dumating ang ganyang buhay mo, alalahanin mo
ang lumikha sa iyo. Anong alalahanin mo sa Diyos na may likha sa atin? Yung turo at aral niya. Hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Bago man lang dumating yung katok ng kamatayan sa buhay ng bawat isa, ang dapat natin gawin, remember thy God, the Creator. Alam niyo po, napakabait ng Diyos. Kahit anong sama ng tao, mahal pa rin na mahal po tayo ng Diyos. Ang sabi po dito sa 1, hindi po pinadala si Jesus para hatulan tayo. Kita niyo, masama na tayo. Masama na tayo. Pero, ang sabi ng kasulatan ay ganito po. 1, Verse 16, 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Tayong mga tao po yan, sangkatawan. Kaya't ibinigay niya kanyang kahit sa isang anak na si Jesus. Upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, hindi upang atulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ano yan? Pag-ibig ng Diyos. Hindi niya gustong mapahamak ang tao sa impyerno, kundi ang gusto niya magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinadala si Jesus dito upang iligtas po ang sangkatauhan, hindi upang parusahan. Hindi po namamarusa ang Diyos sa mga taong buhay. Kailan mamamarusa ang Diyos? Once na namatay ka na, kaibigan, doon mo matatanggap ang parusa ng Diyos. Pero hanggat nabubuhay ka rito, gusto ng Diyos, mabago ka. Mabago ka. Malaman mo yung katotohanan sa pagliligtas ng Diyos. Kanguli po, basahin natin. Anong nakalagay sa Biblia? Unang Timoteo po, sayong kay Apostol San Pablo. Basahin po natin. Unang Timoteo, chapter 2, verse 3 and 4. Sa 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Kaya yung pangangaral po, pinapahalam po ang katotohanan sa pagliligtas ng Diyos. Kasi kung hindi mo aaralan ng tao, paano niya malalaman? Kung hindi mo ibabahagi sa kanya ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus, paano niya malalaman ang pagliligtas ng Diyos? Kaya biyaya ng Diyos po, yung mga tumatanggap sa kanyang salita. Amen. Kaya po, nagtsatsaga kami. Saan kami nagtsatsaga? Upang dalhin ang mabuting balita ng Diyos sa tao. Kaya biyaya ng Diyos kapag isang tao po tinanggap niya, biyaya lang po ng Diyos yan. Bakit? Sa panahon natin ngayon, nabubuhay po tayo sa hawat biyaya ng Diyos. Ano po? Tandaan po natin yan. Ang pananampalataya sa Panginoong Yesus ang mahalaga. Anong sabi? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, mga tao, na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Anong layunin? Upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen. Yung faith mo, kaibigan, ang hinihintay ng Panginoon, wala nang iba. Hindi niya kailangan ng pera mo. Hindi niya kailangan ng itsura mo. Ang kailangan lang niya ay pananampalataya mo. Kaibigan, may tanong ako sa iyo. Tinatanggap mo ba? O sinasampalatayaan mo ba ang ating Panginoong Jesucristo? Yan po ang parahan ng pagliligtas. Yan ang gusto ng Diyos na malaman yung buong katotohanan. Ano yung katotohanan?
merong isang anak na pinadala dito sa mundo. Anong layunin? Upang iligtas po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Wala tayong may babayad, kaibigan, sa ating mga hutang sa Diyos. Di natin kayang tubusin ang ating sarili, ang kasalanan natin. Ang ating lang kailangan, ang pananampalataya kay Jesus. Chairman, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Opo, yan ang ating tagapagligtas. Amen. O, yan, narinig niyo po si Chairman, ano? Sumagot siya. Napakabait ng Panginoon. May kasalanan ka na, dinidepensa ka pa. Mailayo ko lang sa anumang panganin. Napakabuti ng Panginoon Diyos. God is good. All the time. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin, sa gitna na amin ni Chairman, na yung katotohanan ay dinala mo sa amin ang ubod ng liwanag. Salamat po. Pagpalain mo po ngayon ang inahabot ng tinig na ito, kayong mga nanonood ng video ito, like and share, pwede kayong mag-comment in biblical way para masagot po kayo in biblical way din. Hello? Mag-share po kayo. Nawadat na kayo ng video ito nasa maayos na kalagayan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, at siya naman po si Chairman, dating chairman sa Lidanya. Ayan. God bless us all po. Bye-bye.